malinaw naman na mula noon hanggang ngayon, yung tindig nyo against dito sa mga ginagawa ng mga Duterte. Pero under the current administration, how would you describe yourself? Ngayon po, ako po ay under ng legitimate opposition ni Senator Risa Hontiveros. Nagko-coordinate kami, nagbi-meeting kami every now and then. So, yun po, yung mga legitimate issues na kailangan i-raise, tumutulong po tayo. At marami din tayong kinontra dito sa Marcos administration, yung People's Initiative, for example, no? Yung MUP pension reform na nung unang version, so ni-raise natin yan, di ba? Tapos itong fixed term law na ganun din, nagbunga ng mga problema sa officers, senior officers in particular. So yan, we brought that to the attention of the administration. Binatikos natin, kinontra natin, at nag-react naman sila, binago, no? At yun ang purpose ng legitimate opposition. And pinagtutulungan natin yan. But for issues na okay naman, for policies na okay naman, like yung West Philippine Sea policies, yung modernization ng AFP, itong pagtalikod sa EJK policy, yung pag-provide ng freedom of the press. So what is there to contradict, So sinusuportahan natin 'yon. But yung mga policies that are detrimental to the interests of the people, doon tayo sa nangunguna tayo sa pagpunan yan. Speaking of the legit opposition, anong tingin niyo rito sa mukhang decision talaga ni dating Vice President Len Robredo na tumakbo sa mayor sa Naga City? Nabanggit niyo na rin po yan before, no? Pero nung huli po natin nakausap si Senator Leila, sabi niya, they were still trying to convince her to run for senator. Pero apparently, mukhang mayoral position ang tatakbuhan niya talaga. How would this affect the dynamics within the legit opposition? We have long expected that, no? Maaring hindi man na-declare, but simulat sa pool, alam na namin na ganun ang direksyon. And kaya nga nag-gravitate na kami lahat kay Senator Risa, no? Kaya since last year, while the others waited for her to formally decide on this, pero kami maaga pa lang na na namin yon. So na-anticipate na namin. So dito na, kaya hindi na gaanong malaki yung impact kasi na-expect mo na nga noon pa. Pero may tampo ba? Kunwari sa hanay nyo dito sa hindi pagtanggap ni VP Leni doon sa urging ng iba na tumakbo for the Senate. And isa nga sa mga binabato sa kanya, hindi siya masyadong vocal sa mga issues ngayon. I think nasa comfort zone kasi ni VP Leni yung local Kasi siya gusto niya yung direct sa tao yung kanyang serbisyo. So, yun yung kanyang inclination. And we don't see anything wrong with that. And we fully support that. Yung mga, lang kasi, yung mga ibang supporters natin, siyempre, iba yung mga hangarin nila para sa mga political personalities. Pero marami po kasi mga factors na hindi po natin nakikita that would lead different personalities into deciding one direction from the other. Ano po pala tingin niya rito sa timing, no? Kasi nag-resign sa cabinet si Sara Duterte, although hindi pa siya effective. Tapos a few days later, bigla niyang inanunsyo na tatakbo yung 3 Duterte sa Senado. Anong basa niyo rito sa sequence of events? Kaya nga ang palagay natin, communication plan yan, no? Communication plan yan to politicize the current environment that is disadvantageous to them. Prior to this, ang kanilang communication plan was yung PIDEA leaks, kaso nag-fizzle out, hindi bumenta, kaya ngayon they're back on the defensive. So nakakita sila na i-politicize natin ito
para lahat nung sasabihin eventually against them, sasabihin, hindi, ano yan, politika lang yan kasi mag-eleksyon. Ganun po yung nakikita natin na cover. Pero itong pagre-resign, actually, ang na-expect namin ito was June 12 eh. June 12 yung sinasabi, yung base sa mga informante sa loob ng kampo ni Sara Duterte, ni VP Sara, ay ano yun, June 12 dapat. Pero yun nga, it came a week later. Bakit daw June 12? Base sa nasagap nyo, and bakit daw napaaga? Na-delay. No? Ay, na-delay pala. Sorry. June 12. So June 12, I don't know, siguro they found some significance dun sa Independence Day, but hindi na natin nalaman. Ang inassume lang namin, she got cold feet dun sa pagbibitiw na yon. Pero nakita ko, I think she saw what's coming ahead. Yan, nandiyan na yung metrics, I think yung PISA, scores, na kung saan second to the lowest tayo. Alam niyang siya yung sasalo niyan, di ba? Tapos itong mga darating na sinasabi na ICC arrest warrant, kung nasa kabinete kasi siya, mahirap siyang magsalita, di ba? All the while nakikita nyo, para siyang passive-aggressive no? And hindi yun yung nature ni VP Sara Ano ito? She's an assertive and aggressive person. Kaya torture sa kanya yun, yung para siyang pumuputok na hindi niya masabi yung gusto niya sabihin. I think itong decision nila to resign eventually, parang liberated her in a way, no? Pero may downside dyan kasi she won't have any access anymore to the resources, to the vast resources of DepEd from here on. So, ito yan. We'll see kung ano ang wise decision. And ano pa pala, darating na yung budget hearings, mamimilipit na naman siya to justify kung saan niya gagastusin yung mga pondo ng departamento niya. I remember, last year, nung nagkaroon ng budget hearings, yung confidential funds nga namimilipit siya, no? Ngayon, mas aggressive yung mga magtatanong sa kanyang congressman tsaka senador. Baka the thought of those things happening may be too much to bear for somebody like her. Yung Senator, hindi pa parang mas naging vulnerable siya dyan? Although alam naman natin na tinanggal na rin yung confidential and intelligence fund siya sa VP position at saka sa DepEd. Pero nga, di ba, kung talagang imaginative yung isang politiko, pwede naman niyang gamitin yung resources, especially in this case, napakalaki nitong bureaucracia ng DepEd, di ba? Hindi ba mas vulnerable siya ngayon doon sa political calculus na yon, na umalis siya doon sa official family at this stage? Kaya nga, I think, na nakita nila that the danger to their political existence is imminent. Kaya mas maganda ng kumalas ngayon para makipag-gera na siya kaysa tsatsagain na naman niya yung mga eksena na yon na mamimilipit siya sa harap ng Kongreso at Senado to justify yung budget niya. Kasi pag tinanong siya, ano bang mga programa mo the past year? Nako, matinding kamot ulo mangyari nun. Di ba? Kung sasabihin niya, dati, USEC will answer. Kung sabihin, no, these are very basic questions. Madam Vice President, we would like to hear it from you directly. Paano yun? Di ba? Talagang torture sa kanya yun kasi hindi niya naman alam yung sagot doon sa mga katanungan na yun. Ang gumawa Yes. Hindi, ang gumawa sa kanya, di ba, si Senator Risa? Hindi siya pinalusot doon kasi nga, basic yung tanong dapat siya sumagot no? Oo. Dati, si Senator Risa pa lang yung tumatayo. Ngayon maraming expected na magtatanong sa kanya kasi marami na rin medyo lumalakas ang loob Kaya, mabigat sa kanya yon. So tinitignan niya siguro, binalanse niya, ano ba yung resources na yan?
Is it still worth yung humiliation na pagdadaanan niya at baka tamaan pa siya politically further dyan sa ano na yon, exposure na yon. So apparently ganyan na nga yung naging desisyon.